Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat, klase. Tayo muling nagbabalik sa Araling Panlipunan Baitang 10, mga kontemporanyong issue. At isa sa mga issue na dapat nating bigyang pansin sa kasalukuyang panahon ay ang issue patungkol sa kalusugang reproduktibo para sa mga Pilipino. Bibigyan natin ng diin ang patungkol sa maikling kasaysayan ng reproductive health laws sa ating bansa, ilan sa mga mahalagang probisyon at ilan sa mga opinyon ng mga tutol noon sa pagpapatupad ng batas na ito. Higit dapat nating bigyan ng pansin ang ating kalusugang reproduktibo sapagkat ito ang isa sa mga bagay na kinakailangan upang tayo ay mabuhay at magkaroon ng maayos na pamumuhay sa kasalukuyang panahon. Itinataguyod natin ang tamang pagpaplano ng pamilya, ang tamang pag-iisip at ang tamang gawi sa ating reproduktibong kalusugan. Kung kaya't alamin natin ang lahat ng ito sa ating talakayan. Ngunit bago ang lahat, tandaan natin na ang Republika o Batas Republika bilang 10354 ay ang siyang nagtatadhana sa pagkakaroon ng kalusugang reproduktibo o tumatalakay sa reproductive health law ng ating bansa. Sa karagdagan, narito ang mga layunin na dapat nating matamo matapos ang ating talakayan. Ang una ay naipaliliwanag ang mga pangkalahatang layunin ng Reproductive Health Law of 2012. Ikalawa, natutukoy ang isang maikling kasaysayan ng batas, gayon din ang tugon ng mga Pilipino sa paglobo ng populasyon. Ikatlo, ay nasusuri ang pahayag ng mga pabor at taliwa sa pagpapatupad ng nasabing batas, bagamat pasado na bilang batas ang reproduktibo, ngunit alamin natin kung ano nga ba ang sinasalaysay ng mga hindi pabor sa pagpapatupad ng batas na ito. At ang panghuli ay nakapagbibigay ng saloobin o opinyon patungkol sa batas ng reproductive health law. Bilang pagsasanay, balikan muna natin ang ating mayamang nakaraan na naging bahagi ng ating talakayan patungkol sa reproductive health law. Una, kapag alam ang kasagutan, itaas ang kamay at ibagay ang sagot. Una, ito ay tumutukoy sa kasirian ng isang tao batay sa kanyang chromosomes. Ito ay mahusay, sekso. Ikalawa, ito ay kultura na ginagawa sa Africa kung saan inaalis at tinatahi ang genitalya ng babae. Ito ay ang mahusay female genitalia mutilation, isang uri ng diskriminasyon at pang-aabuso sa mga kababaihan. Ikatlo, ang batas na ito ay may layuning maalis ang lahat ng uri ng diskriminasyon sa mga kababaihan at ito ay ang mahusay ang SIDAW, Convention on Elimination of Discrimination of All Forms Against Women. Ikaapat, layunin ng batas na ito na maiangat ang kalidad ng pamumuhay ng mga kababaihan at matamo ang 12 na adhikain para sa mga kababaihan. Magaling, ito ay ang tinatawag nating Beijing Platform. Ikalima, adhikain sa programang ito na mapaunlad ang kalusugang maternal ng mga kababaihan, gayon din ang pagkapantay-pantay sa ating lipunan. Magaling, ito ang tinatawag nating Millennium Development Goals ng 2015. Ngayon, klase, ano nga ba ang Millennium Development Goals of 2015 o tinatawag din bilang MDG? Ang Millennium Development Goals ay may adhikain na katuparan at maisabuhay at matamo ang 8 layunin. Nariyan ang una, eradicate extreme poverty and hunger. Ikalawa, achieve universal primary education. Ikatlo, promote gender equality and empower women. Ikaapat, reduce child mortality. Ikalima, improve maternal health. Ikaanim, combat HIV/AIDS, malaria and other diseases. Ikapito, ensures environmental sustainability. At pangwalo, develop a global partnership for development. Sa madaling salita, ang layunin ng MDG 2015 ay magkaroon ng komprehensibong batas na sasaklaw sa pangkalusugan o sa lahat
ng aspeto ng kalusugan ng sistemang reproduktibo. Higit lalo ito'y pinagtitibay ng adhikain bilang 3, promote gender equality and empower women, na kung saan ay kailangang bigyan ng focus ang kalusugang reproduktibo ng mga kababaihan. Nariyan din ang bahagi ang improved maternal health na layuning magkaroon ng maayos na serbisyo at kalusugan ang mga babaeng buntis at ang mga babaeng manganganak at lahat ng mga babae. Kung kaya't alinsunod sa Millennium Development Goals 2015 ay naipasa ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 sa ilalim ni Pangulong Benigno Aquino III. Layunin nga ng Reproductive Health Law na magkaroon ng maayos na kalusugan ng mga kababaihan at maitaguyod din ang pagkakaroon ng maayos na family planning upang hindi maapektuhan ang maternal health ng anumang babae. Kung gayon, narito naman ang mga layunin ng RH Law. Una, layunin ng RH Law ang mga sumusunod. The state shall promote and provide information and access to family planning, including effective and modern methods which have been medically safe, legal, non-abortifacient, in accordance and approved by the Food and Drug Administration or FDA. So madaling salita, itinataguyod ng RH Law ang pagkakaroon ng polisiya at mga hakbang na kung saan ay magkaroon ng epektibo, legal, ligtas at libreng access sa mga modernong pamamaraan upang magkaroon ng maayos na kalusugan ang mga kababaihan. Higit din nitong binibigyan ng pansin ang pagkakaroon ng tama at wastong pagpaplano ng pamilya upang magkaroon ng maayos na lipunan ang ating bansa. Ibig sabihin, layunin lamang ng RH Law na magkaroon tayo ng maayos na bilang ng populasyon, hindi yung overpopulation. Pangalawa, tinataguyod din nito ang paggamit ng ilan sa mga modernong pamamaraan ng pagkakaroon ng pamilya na kung saan ay napatunayang epektibo, legal, ligtas at magkaroon din ng libreng access ang mga Pilipino. Isa sa mga halimbawa ng paggamit ng family planning ay ang pagkakaroon ng vasectomy sa mga kalalakihan na kung saan ay pinuputol ang bahagi ng vas deferens upang hindi maipagpatuloy ang pagdami ng mga tao sa ating mundo. Ikalawa naman ay nariyan ang tubal ligation na kung saan ay ginagamit naman o ginagawa sa mga kababaihan na kung saan ay nakakaroon ng clip sealing sa bahagi ng babae. Ngunit ano nga ba ang kahalagahan kung bakit kailangan nating pag-aralan ang RH Law? Ang una, layunin ng RH Law na maipasok ito sa curriculum sa paaralan upang magkaroon tayo ng maunlad na kaalaman patungkol sa ating mga sexualidad at sa kalusugan ng bawat tao. Hindi lamang binibigyan ng diin ng mga kababaihan, kundi ang lahat. Lalaki, babae, o maaring nandoon sa bahagi ng LGBTQIA+ community. Binibigyan din tayo ng kaalaman patungkol sa maayos na pakikipagtalik sa tamang pamamaraan at magkaroon tayo ng access sa ligtas, abot kaya at may mataas na kwalidad upang ating maiangat ang kalusugan ng bawat Pilipino. Kadugtong nito, layunin din ng RH Law na magkaroon tayo ng serbisyong pangkalusugan, higit lalo patungkol sa ating kalusugang pangreproduktibo sa lahat ng mga empleyado. Itinatadhana rin ng mga probisyon ng RH Law ang mga sumusunod. Kailangan magkaroon o magpatayo ng mga ospital na may sapat na kagamitan at mga kwalipikadong manggagawa na kung saan ay makapagbibigay sila ng high quality services sa mga nangangailangan. Nariyan din ang pagkakaroon ng access sa lahat ng serbisyong medikal sa mahirap, mayaman, nasa gitna o masasabi nating middle class family at magkaroon din tayo ng maayos na sistema upang malabanan natin ang malaking populasyon ng ating bansa. Itinataguyod din ng probisyon ng RH Law ang pagkakaloob ng atensyong medikal sa mga mahihirap,
magkakaroon ng bahay-bahay at mobile healthcare clinic na kung saan ay mas madaling ma-access ng mga Pilipino ang pagkakaroon ng serbisyong pangkalusugan na mula sa ating pamahalaan. Sa madaling salita, maganda ang layunin ng ating pamahalaan sapagkat binibigyang diin nito ang kalusugan ng bawat isa sa madaling pamamaraan, sa madaling access at sa libreng kakayahan ng pamahalaan upang magkaroon tayo ng malusog at maayos na pangangatawan. Sa karagdagan, binibigyan din ng pansin ng probisyon ng RH law ang mga sumusunod. Ang pagbibigay ng benepisyo sa mga may sakit na HIV/AIDS, sa mga may breast cancer, may mga ovarian cancer, pregnancy and menopausal complication na siyang binibigyang pansin naman ng PhilHealth. Kung kaya't mahalaga na magbayad tayo ng ating PhilHealth dahil isang malaking tulong din ang mabibigay na serbisyo at bawas sa ating binabayad sa ospital. Sa karagdagan, binibigyan din ng pagkakaroon ng kolaborasyon ng mga magulang, opisyal, paaralan at iba pang mga grupo na may kinalaman sa usaping reproductive health and sex education. Sapagkat kapag tayo ay may kaalaman ay mabibigyan natin ng proteksyon ang ating mga sarili mula sa mga sakit na dala ng anupamang maaring maibigay sa atin ng ibang tao. Mabibigyan din natin ng proteksyon ng ating mga sarili sapagkat alam natin ang mga dapat gawin at ang mga hindi dapat gawin. Ngayon ay nailatag na natin ang mga kabutihang dala ng RH Law at ang mga layunin ng mga probisyon ng batas na ito. Dumako naman tayo sa mga taong ayaw ipatupad ang RH Law. Bagamat isa itong batas ay wala na rin magagawa sapagkat ito'y batas at dapat itong ipatupad sa lahat ng dako ng Pilipinas. Isa sa kanilang mga pinaniniwalaan kung bakit tumututol ay ito'y nakakasira ng isang matatag na pamilya. Alamin natin na ang layunin ng RH Law ay magkaroon ng kalusugan, ng maayos na kalusugan ang bawat mamamayan. Ikalawa, lumalabag daw ito sa karapatang pantao sa kalayaan sa pagpili at relihiyon. Sa katunayan, binibigyan pa nga ang mga tao ng karapatan na pumili at magkaroon ng desisyon. Inilalatag lamang ito ng pamahalaan bilang tulong upang magkaroon tayo ng madaling access at magkaroon tayo ng malusog na reproduktibong kalusugan. Ikatlo, ang paggamit daw ng mga kontraseptibo ay isang uri ng aborsyon. Sa katunayan, walang pinapatay kapag gumagamit tayo ng mga kontraseptibo. Ito'y nililigtas lamang tayo mula sa mga sakit na dala ng anumang meron tayo sa ating lipunan. Ikaapat, sinasabi rin ng mga tutol sa RH Law ang paglulustay ng pera sa bayan sa mga gamit o sa mga pinangbibiling kontraseptibo. Sa katunayan, kinakailangan natin ito higit lalo bilang mga tao at ito isang pamamaraan upang tayo ay maligtas sa anumang uri ng sakit. At ang panghuli ay ginagawang sapilitan daw ang pagpapatupad ng sex education sa paaralan. Kailangan ay malaman natin kung ano nga ba ang mga pamamaraan upang maligtas tayo at iba ang may alam. Na alam natin ang mga dapat gawin at ang mga hindi dapat gawin bilang isang tao. Dahil ang ating lipunan ay tunay na nagbabago at kailangan ang bawat kabataan ay mamulat sa totoong nangyayari sa ating lipunan. Kung kaya't ikaw, ano ang iyong panig sa reproductive health law? Sinabi ng ilan, I am not against life. I am against ignorance. And I am pro-RH law. Kinakailangan natin ito, klase, sapagkat ito ay makatutulong sa malaking populasyon ng ating bansa at ng ating mundo. Ikalawa ay tinataguyod din ito ang pagkakaroon ng matatag, ng maayos na kalusugan para sa lahat. At binibigyan diin ang pagkakaroon ng maayos na kalusugang reproduktibo para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. Dito nagtatapos ang ating talakayan. Narito ang mga sanggunian na maaari ninyong gamitin upang higit na mapalawak ang inyong kaalaman patungkol sa ating talakayan. Ikaw, ako at tayong lahat ay magagawa at may maggagawa. At tandaan natin, iba ang may alam.
Paalam at maraming salamat klase. Hanggang sa muli.